higit 18 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang naisiwalat. Na-award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman ng Calabarzon. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. We have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluarte ng mga Villar ay pagmamay-ari mismo ng pinsan ni Senator Mark. Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nilang mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Yan ay sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite, na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga Villar. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Natalo siya sa nakaraang halalan matapos kalabanin sa pagka-mayor ang pinsan din nitong si April Aguilar. Tumakbo si Carlo sa ilalim ng Villar Matriarch at nooy congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar. Sa mga nakalap na dokumento ng Billionaire News Channel, tila nailipat lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. Base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Sa isang 2017 contract naman, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilagan na ang nakalistang presidente. Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga Ilagan, Aguilar at mga Villar bilang malalapit na pamilya sa isa't isa. I think it's well known naman dito sa Las Piñas na matagal na nilang kakilala yung mga Ilagan at maraming kontratang nakuha dito sa Las Piñas, especially during the time ni Senator Mark Villar when he was the DPWH secretary during that time. Bukod sa I&D Construction, inilahad din sa amin ni Congressman Santos na mayroon pang isang kumpanya ang pinsan ng mga Villar na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos worth of DPWH contracts. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng 4 na flood control projects mula 2022 sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon. Aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Ang authorized managing officer, mismong si Carlo Aguilar din. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, walang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng mag-isa at laging may ka-joint venture. Dalawa ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una, ang I&E na pagmamay-ari rin ng mga Aguilar at ikalawa naman ang Omnicon Builders na pagmamay-ari ng isang Loida Dumali. Nakakita ang aming team ng dalawang kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas. Parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Ayon kay Congressman Santos, mayroong 4 na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Kabilang dyan ang dalawang kumpanyang pagmamay-ari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Sinuri rin ng aming team ang Omnicon Builders at napag-alaman namin na halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Kung pagbabasehan ng sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. 11 ang matatagpuan sa Cavite
2 sa Las Piñas City at 1 naman sa Batangas. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, napag-alaman ng aming team na tila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga Villar ang nagmamay-ari ng kumpanya na si Loida Dumali. 2014 nang umattend si Dumali sa mismong birthday celebration ni late Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi makikita naman sa isang picture kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman namin na mismong ang oath-taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si nooy Senator-elect Cynthia Villar. Sa isang 2025 post naman, dumalaw ang Diwa Party List sa pangunguna ng isang Baby Aguilar sa Imus para maghatid ng kanilang tulong sa lungsod. Hindi nakaupo ang Diwa Party List sa 20th Congress, pero mula 2010 hanggang 2019, naupo bilang representative nito ang asawa ni Senator Mark Villar na si ngayoy DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Ang kapatid ni Yusek Emeline na si Michael Aglipay naman ang humalili bilang representative ng party list. Si former Congressman Aglipay rin ang nakalagay na CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated, isang kumpanya na una nang inireport ng Philippine Center for Investigative Journalism na na-acquire ni Senator Mark mula pa noong 2009. Kung susumahin, aabot sa 233 projects o katumbas ng 9.8 billion pesos ang mga kontratang nakuha ng Omnicon Builders sa NCR at Calabarzon mula 2016. Pinakamalalaking bulto nito makikita sa Cavite at Las Piñas. Ayon sa datos ng DPWH, biglang lobo ang mga kontratang nahawakan ng Omnicon sa Calabarzon mula 2021. From 356 million noong 2020, naging 887 million pesos ito sa sumunod na taon. By 2024 and 2025, umaabot na sa mahigit 2 billion pesos ang mga nakukuha nitong kontrata sa rehiyon. Kung pagbabasihan ng mga datos na nakuha ng BNC, aabot sa at least 367 contracts from 2016 o katumbas ng 18.5 billion pesos ang nakubra ng umano'y Villar and Aguilar-linked companies sa loob ng mga taong naging DPWH Secretary at Senate Committee on Public Works Chairperson si Senator Mark Villar. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ng pahayag ni Senator Mark pero hindi ito sumagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.